May gumagapang kay Morales na hindi makarating sa May 7. Kaya pray natin siya kasi ginagawa nila ng paraan. I don't know kung anong paraan ang ginagawa nila kay Morales, but I don't think Morales will I don't think na mabibili nila si Morales. You know, hindi nila mabibili yan. Kaya makikita natin siya tomorrow. Kailangan siya magstay alive. Kasi sinabi naman niya na kapag may mangyari sa kanya, ang walang ibang magugurgur sa kanya ay si Marcos Jr. Sabi ko nga, ginagago tayo ni Marcos Jr. Yung mga kongresista, nagpapa-press con para pagtakpan yung kanilang bangag na prinsipal. Bangag na si Marcos Jr. Wala kayong kakampi. Ako, tayong lahat dito, na almost, 17,000 plus live viewers. Hindi natin kakampi ito, mga jutang ginimis sa Kongreso at yung mga palpak sa Senado. Kasi sila dapat ay tumutulong sa atin na imbestigahan ito. Dapat ipatawag nila si Morales kasi inaatake si Morales character assassination. Sabi nga ni Atty. Glenn Chong, Mr. Morales, dapat sumulat ka sa kanila. Panoorin mo nakaraang vlog namin. Sulatan mo itong si Speaker Tambalusos na inasubmit mo yung sarili mo for an investigation para doon magisa kanila, di ba? Kung gusto kanilang gisahin, gusto kanilang sirain at sabihin ikaw yung nagsisinungaling, gusto kanilang i-contempt, edi imbitahin kanila sa Congress. Para pag nakita nila nagsisinungaling ka, i-contempt ka. Pero again, natatakot sila kasi nasa iyo ang katotohanan. Okay, nasa iyo. At nakikita ng taong bayan at ako'y natutuwa, mga kababayan. Kahit paano tayo binubusalan, pinipigil itong mga maisog rally, 'di ba? The more na binubusalan tayo, the more na nagsusumiklab, the more na nag-aaklas yung ating mga damdamin. Kasi gusto tayong harasin ng gobyernong ito. Tamna ng mga kaso na kung ano-ano. Sindakin, tanggalin sa trabaho, katulad ng mga PIDEA. Pinagbibintangan ngayon. Actually, ito, ang daming expose mga palangga. I wish I can do one at, isang araw, oras-oras, but I can't. Ngayon, si Lasso, praning na. Yung mga PIDEA agent, di ba sabi ko sa inyo, anong ginagawa niya? Gusto niya what? Tinitignan yung mga telepono. Pinaghinalaan lahat sila. Si Morales, ayon sa ating source, pina-wiretap na nila. Kasi kung sino, baka gusto nila makakuha ng information kung sino ang nagkausap ni Morales sa loob ng PIDEA. Imagine mo, itong mga hayop na gobyernong ito, imbis na panagutin si Marcos Jr., ang pinagkakabalahan ni Bangag Lasso, isa pa yan, alamin kung sino yung makakausap ni Morales. Is that for the country? Hindi ba dapat matuwa si Lasso sa akin? Dahil nailabas ko dito na ang presidente natin ay bangag. Pero hindi siya matutuwa. Gusto nga nila ako pag-gurgur, di ba? Kasi they are not for you. They are not for the country. They are for the money, 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 money. They are for the smuggling, smuggling. Lahat, yaan, di ba? Sinabi ko sa inyo, in-expose ko na dito, na itong kasabwat ni Lasso, na si Emeterio Ramil Bitong, na 2 ang passport, ay binigyan kaagad ni Lasso ng 2.5 million ayon sa ating informante. Pag hindi pa nakakaupo, kasi hindi pa nga na-approve yung kanyang appointment, di ba? Hindi nga na siya na-approve ng Civil Service Commission. Pero meron na kaagad 2.5 million kasi nagdrama-drama daw, walang mga gamit. Kung paano lapastanganin ang inyong mga karapatan, ang inyong pera? Bakit ko tinataya ang buhay ko dito? Ano bang mapapala ako dito? Jutang Ginemes, ang binabangga ko, presidenteng bangag at ang mga kasabot niyang mga billionaire na ang negosyo ay smuggling at pulburon. Anong mapapala ako dito? Pero inisip ko na lang, ito mission sa akin ng Diyos. At least may isang taong tumatayo at kayo, kasama kayo, nasa gilid ko kayo, nasa harapan ko kayo, lahat tayo at dyan sa mga maisog na tumatayo dito sa bangag na presidente. Kung walang tatayo, bababuyin kayo forever. At ang mga anak ninyo, pag pinagtrepan ng mga anak ng politiko, wherever, barangay, kung magsimula sa barangay, pataas, kawawa kayo kasi hawak nila ang batas. Sila lang ang pwedeng mag-power trip sa inyo. Siguro naman, ang iba sa inyo na-experience yan. Kamag-anak ko si Mayor, si Governor, si Kapitan. Kapitan pa nga lang ng barangay. Mayayabang na. Kaya ako babangasin ko lahat ng mga jutang ginemis sa mga yan. Ito yung nilalaban ko. Kung patuloy ninyo na suportahan ng isang bangag, ang dasal ko lang sana hindi nyo maranasan kung paano
lapastanganin kung paano pahirapan ng mga politikong bangag katulad ni Marcos Jr. at lahat ng mga kaalyado niya. Nakita niyo sa Pilipinas, kaya nga third world country tayo, forever tayo, baka magiging 10th world country pa tayo. Bubulusok tayo papuntang kumunoy kung hindi kayo kikilos. Religious sector, men and women in uniform. Syo nga ba kayo? Wala ba kayong utak? Aral-aral kayo sa PMA? Abogado pa kayo? Kayo, mga jutang ginemes. Hindi nyo ba nakikita bangag presidente nyo? Tahimik kayo. Bakit? Nakikinabang kayo? Oh. Bakit wala kayong kibo? Yung mga negosyante. Bakit? Dumidikit kayo kasi para dumidikit kayo kay Lisa, kay Marcos, para yung mga taxes ninyo, mag-evade kayo ng taxes. Imbis na 100 million ang babayaran nyo dahil nakadikit kayo kay Lisa, 10 million na lang. Yung 90 million, kickback o binigay yung 45 kay Lisa, 45. Ito yung dahilan kung bakit kailangan yung kumilos. For 2 years, hindi ko tinantanan ang mag-asawang bangag dahil ako'y supporter nila for 6 years hanggang mapaupo kong mga hinayupak natin ito. Ni piso hindi ko hiningian tong mga bangag na ito. Dahil nabudol kayo, na akala ko ibabangon nila yung Pilipinas. Ang binangon nila, oligarchs. Ang binangon nila, ang mga pulboronic. Ang binangon nila, ang mga smuggler. Extorsionista, mga rebelding mga kaliwa. Asan kayo? Ha? Asan ang mga OFW? Na umasa na makauwi kayo ng Pilipinas. Kaya kung magaling si Bato, well, okay naman siya, you know? Kung may katuwang pala, may katuwang si Senator Bato, itong mga nabanggit nating mga senador, I think at least si Robin Padilla, si Tolentino, at atong si Senator Go. You have to be there. Ano, ilalaglag nyo na lang yung taong bayan? Kasi kung hindi natin, kasi mga supporters ito actually ni Pangulong Duterte, kung wala sila dyan, isa lang ibig sabihin yan. You are not for the country. You are for your self, for vested interest. Takot kayo? Baka hindi kayo itaas ang kamay ni Marcos Jr.